Napakunot si Almira sa ikinikilos ni Juancho. Anong problema? Hindi na napigilang tanong naman niya. Binitawan naman ni Juancho ang asawa at masuyong hinawakan ang mukha nito bago niya dinampian ang banayad na halik sa noo. Plinano ni Simon anong nangyari kanina. Simula naman ni Juancho. Ano? Anong ibig mong sabihin? Parang hindi ka panipaniwala na wika naman ni Almira na magagawa nito na pagplanuhan na masama ang kanyang tiyahin. Kausap ko ang investigador na may hawak sa kaso ng Tita Elisa mo at umamin siya na plinano niya ang lahat at ikaw dapat ang nasa kalagayan ng tita ngayon. Pag-iimpurma naman ni Juancho. Inilalayan muna niya ito na makaupo dahil napansin niyang nagkulay papel ang mukha ng asawa. Wala naman akong matandaang naging kasalanan ko kay Simon. Pero bakit ang tita ang binaril niya? Imposibleng aksidente dahil kitang-kita ko na kay tita niya itinutok ang baril. Halos pabulong na wika naman ni Almira. Ginagap naman ni Juancho ang kanang palad ni Almira. Hindi ka kayang saktan ni Simon dahil mahal ka niya. At galit siya kay Tita Elisa. Ang Tita Elisa ang nagtulak upang sa kanya ibaling ang lahat upang tumupad siya sa usapan nila ng kasabwat niya. Napaisip naman si Almira sa mga narinig. Naguguluhan ako. May kasabwat si Simon? Bigla siyang nakaramdam ng takot dahil wala pala siyang kaalam-alam ay nasa panganib ang kanyang buhay. Don't worry, may mga kakausapin akong tao tungkol dito at tutulong sa atin sa investigasyon upang malaman kung sino ang nagtatangka sa buhay mo at sisiguraduhin kong pagbabayaran nila ito. Pagbibigay assurance naman ni Juancho sa asawa. Salamat. Dahil kung wala ka rito, hindi ko na alam ang gagawin ko ngayon. Pilit nang ngumingiti naman si Almira. Kinabig ni Juancho ang asawa at masuyong hinagod ang balikat nito. Natawagan mo na ba ang mama mo? Biglang naalala ni Juancho ang tungkol sa mga biyanan. Marahang tumango naman si Almira. Inaayos na niya ang tiket nila ni Papa. Uuwi din sila. Sana sinabihan mo ako para ang sekretary ko nalang nag-ayos ng tiket nila. Sinabi mo ang nangyari kay Tita Elisa? Usisa naman ni Juancho. Parang may kung ano ang humaplo sa puso ni Almira sa narinig. Nakikita niya sa mga mata ni Juancho na sincero ito sa pag-aalok ng tulong para sa kanyang mga magulang. Wala akong sinabi na dahilan ng pagkaka-ospital ni tita. I assume that her sister is sick. Nag-aalala rin ako para kay mama. Baka siya naman ang magkasakit dahil sa pag-alala. That's right. Ang mahalaga, alam na nila na nasa hospital ang Tita Elisa mo. Naputol ang sasabihin pa sana ni Juancho nang dumating naman si Dr. Asuncion. Dumating na si Dr. Alvarez. Siya ang cardiologist ng tita mo. Can we talk to you? You need to know your aunt's situation. I'll see you in my office. Pagkatapos magsalita ay nagpatiunan na ang doktor. Nagpakawala muna ng muntong hininga si Almira bago tumayo ito. Binalot na naman siya ng kaba dahil sa kaseryosohan na nakikita niya sa mukha ni Dr. Asuncion. Hinihintay sana niya na bigyan sila ng assurance na malalampasan ng kanyang tita ang sitwasyon nito. Ngunit sa tono ng pananalita nito ay parang may ibang ibig sabihin. Hey, relax. Everything will be fine. Puna naman ni Juancho habang nakasunod sila kay Dr. Asuncion. This is Dr. Alvarez. He is the one handling your aunt's medical records. Simula naman ni Dr. Asuncion. I'm Almira Almeda and his Juancho Almeda, my husband.
Biglang nalito naman si Almira kung anong apelyidong gagamitin niya. Pamangkin po ako ni Tita Elisa. Nice meeting you po, Dr. Alvarez. Magalang na pagpapakilala naman ni Almira. Please sit down. Tura naman ng matandang doktor. Mabilis namang tumalima ang mag-asawa. Magkaharap sila sa pabilog na mesa sa gitna ng opisina ni Dr. Asuncion. May inabot na folder si Dr. Alvarez kay Almira. Doc, ano po ito? Alanganing tanong naman ni Almira habang inaabot ang puting folder. Iyan ang medical records ng Tita Elisa ninyo. At pinaliwanag nito sa kanila ang tungkol sa sakit nito. Sa sitwasyon ng puso niya, hindi ko masisiguro sa inyo nakakayanin niya ang gagawin nating surgery. Pagpapaliwanag naman ni Dr. Alvarez. Doc, matagal na po ba itong sakit ni Tita? Lalong nalungkot naman si Almira sa nalaman. Marahang tumango naman ang doktor. Mga ilang taon na rin, ang problema kasi sa tita mo ay hindi nakikiisa sa mga advice ko sa kanya. Wala tayong ibang pagpipilian ngayon kundi ituloy ang operasyon. Kailangan natin matanggal ang balan na nalapit sa left lungs niya. Do we have enough facility for the surgery? Baka kailangan po natin siyang dalhin sa Manila. Please, don't get me wrong. I'm just asking here. Singit naman ni Juancho. Wala na tayong oras kung ibabiyahe pa natin siya. Kailangan na niyang maoperahan ngayong araw na ito. We're just waiting for your approval, Mrs. Almeida. Kung itutuloy natin ang surgery, I assure you na gagawin namin ang lahat ng makakaya namin para maging successful ang operasyon. Mahinahon na tugon naman ni Dr. Asuncion. Meron po ba akong pagpipilian? Kung hindi mauoperahan ang tita, tuluyan na siyang mawawala sa amin. I'll take the risk. Pero gusto ko muna siyang makausap bago siya maoperahan. Is it possible? Nagsimula na namang tumulo ang mga luha ni Almira. Sobrang bigat ng kanyang pakiramdam. Lalo na at alam niya na dapat para sa kanya ang bala na dahilan ng paghihirap ng kanyang tiyahin. Of course, you can talk to her. Malaking bagay yon para lumakas ang loob niya. Pagsang-ayon naman ni Dr. Alvarez. Matapos makipag-usap sa mga doktor ay halos hindi makatayo si Almira sa kanyang kinauupuan. Hinang-hina ang pakiramdam niya. Naramdaman na lamang niya na inalalayan siya ng asawa. Sweetheart, you have to be strong. At ihanda mo ang sarili mo sa mga posibleng magiging resulta. Pagpapaalala naman ni Juancho habang magkaagapay silang palabas ng opisina ni Dr. Asuncion. Natanaw nila si Manang Ason na nag-aalalang naghihintay sa kanila. Ma'am Almira, dinala na po sa operating room si Ma'am Elisa. Hinahanap ka po niya. Nag-aalalang pagbabalita nito. Napatingin naman si Almira kay Juancho. Tanging-tango lamang ang naging tugon nito. Mabilis na tumalikod siya at malalaki ang mga hakbang na tinungo ang operating room. Kailangan niya makausap ang tiyahin habang may malay pa ito. Napagdesisyonan na niya na kailangan na niyang ipaalam sa ina ang tungkol sa nangyari sa tiyahin dahil siguradong sasama ang loob nito kapag nalaman ang katotohanan. Malalaki ang mga hakbang na sumunod sa Almira sa operating room at habang papasok siya ay sari-saring emosyon ang nararamdaman niya, lalo na ngayong nalaman niya ang tungkol sa sakit ng kanyang tita Elisa. Nagpakawala siya ng buntong hininga bago lumapit sa tiyahin. Tita, magpalakas ka please. Hinawakan ng mahigpit ni Almira ang mga kamay ng tiyahin bago hinalikan ang noo nito. Si Ate Aurora. Nahihirapang tura naman ni Elisa habang may mga luhang namamalisbis sa pisngi nito. Pagising mo po bukas, nandito na sina Mama. Pilit nang nginitian ni Almira ang tiyahin habang pinupunasan ang mga luha nito. Sinabi lamang niya ito kahit alam niyang imposibleng makauwi kaagad ang ina. Tinitigan naman ni Elisa ang pamangkin bago muling nagsalita ito.
Hindi ko na kaya, Almira. Sabihin mo kay ate, I'm really, really sorry. Muling hinawakan ni Almira ang isang kamay ng tiyahin at hinalikan ito. Tita, please don't say that. Nag-uunahan na ring tumulo ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. My lawyer will take care everything. Pinutol ni Dr. Asuncion ang mga sasabihin pa sana ni Elisa. Sinabihan din niya si Almira na ihahanda na nila ang ginang para sa operasyon nito. Inulit niya kay Almira na maselan ang kalagayan ng tiyahin nito. Pero gagawin nila ang lahat ng makakaya para maging matagumpay ang operasyon nito. Bago tuluyang lumabas si Almira ng operating room, ay muli niyang nilingon ang tiyahin habang kinakabitan ito ng mga aparato. Bagsak ang mga balikat niya nang tuluyang makalabas. Sweetheart, nakausap ko si Dr. Asuncion. Kapag nakasurvive ang Tita Elisa sa operasyon na ito, ililipat natin siya agad sa Manila. Meron nang nakikipag-coordinate sa hospital doon. Salubong ni Juancho sa asawa at kitang-kita niya sa mukha nito ang pag-alala. Kinakabahan ako. Tanging nasabi na lamang ni Almira. Inakbayan naman ni Juancho ang asawa at inalalayan na makaupo ito. Sa tingin ko, dapat ipaalam mo na kay Mama Aurora ang tungkol sa kalagayan ni Tita Elisa. Suhestyon naman ni Juancho. Tama po si Sir Juancho. Para po hindi sumama ang loob ng mama ninyo kung ano man ang mangyari sa kapatid niya. Pagsang-ayon naman ni Manang Ason, sabay abot sa handbag ni Almira. Habang nagre-ring sa kabilang linya, ay napakabilis naman ang tibok ng puso ni Almira. Mama, nakapagpabook na po ba kayo? Bungad niya nang marinig ang boses ng kanyang mama. Yes, bukas ng 4 p.m. ang alis namin dito. Kamusta na ang tita mo? Paglabas niya ng hospital, pagsasabihan ko yan, masyadong pabaya siya sa kalusugan niya. Walang kaalam-alam si Aurora na nasa panganib na pala ang kapatid nito. Mama, Tita is not doing well. Gumagaralgal ang boses naman ni Almira. What do you mean? Ano nangyayari diyan, anak? Nagsimula na namang magpanik si Aurora. Habang umiiyak ay ikinukwento ni Almira sa ina ang tungkol sa sakit ng tiyahin at ang nangyaring pamamaril ni Simon rito. Sinabi rin niya na delikado ang lagay ng kanyang Tita Elisa. Hindi sila sigurado kung makakayanan nito ang operasyon. Hindi ko palalampasin ang ginawa ni Simon. Mabubulok siya sa kulungan. Wala akong pakialam kung kaibigan ng tita mo ang mga magulang niya. Galit na wika naman ni Aurora. Mama, calm down. Baka kayo naman ang magkasakit. Nagsimula na namang mag-alala si Almira. Don't worry about me, anak. Gagawa ako ng paraan para makakuha kami ng mas maagang flight ng papa mo. Mama, send me an email about the details of your flight. Baka magawan po ni Juancho ng paraan para makakuha po kayo ng mas maagang flight. Nilingon naman ni Almira ang asawa na tahimik na nakikinig sa tabi niya. Almira, gusto rin kitang makausap tungkol sa inyo ni Juancho. Pero sa ngayon, ang main concern ko ang tungkol sa tita mo. Ilang araw na pinag-iisipan ni Aurora kung paano ko kumprontahin ang anak dahil sa mga nalaman. Mag-uusap po tayo, mama, kapag nandito na kayo. May mga sasabihin ako sa inyo na sana maintindihan ninyo ni papa. Nandyan ba si Juancho? Gusto ko siyang makausap. Putol naman ni Aurora sa mga sasabihin pa sana ng anak. Inabot naman ni Almira ang kanyang cellphone kay Juancho. Kakausapin ka raw ng mama. Bulong naman ni Almira. Kumusta po, Mrs. Natividad? Alanganing bungad naman ni Juancho sa kabilang linya. Hindi niya alam kung papaanong pakikitunguhan ang ginang. Mrs. Natividad, is it the proper way addressing your mother-in-law? Paninita naman ni Aurora.
Kahit hindi niya nakikita si Juancho, alam niyang nagulat ito. Parang naumid naman ang dila ni Juancho sa narinig. Hindi niya inaakala na alam na ng mama ni Almira ang tungkol sa kanila. At napag-usapan nila na Tita Elisa ay siya mismo ang magsasabi ng personal sa mga magulang ni Almira. Palaisipan sa kanya ngayon kung sino ang nagsabi rito. I'm sorry. Hindi ko po alam na pala ninyo ang tungkol sa... We'll talk about that in person. Marami tayong oras para dyan. Ang concern ko ngayon ay ang tungkol sa nangyari sa Tita Elisa ninyo. Juancho, please, help us. Na dapat pagbayaran ni Simon ang kawalang hiyaan na ginawa niya sa kapatid ko. Hindi ko ito palalampasin kahit na ma-impluwensya ang pamilya nila diyan sa Palawan. May halong pakiusap ang tinig naman ni Aurora. Huwag po kayo mag-alala. Ako ang bahala kay Simon. Ang importante po ay makauwi kayo rito dahil kayo po ang hinahanap ni Tita Elisa. Matutulungan ko po kayo na makakuha ng mas maagang flight. Presenta naman ni Juancho. Medyo gumaan ang pakiramdam niya dahil mukhang hindi na siya magkakaproblema sa biyan ng babae. Ang aalalahanin na lang niya ay ang papa ni Almira. Thank you, iho. Sobrang nag-aalala ako ngayon sa kapatid ko. Habang wala ako dyan, ikaw muna ang bahala. Tugon naman ni Aurora bago nagpaalam. Anong sabi ni Mama? Nag-aalala ako sa kanya. Tanong ni Almira matapos makipag-usap kay Juancho. Huwag ka mag-alala, kasi kalmado ang mama mo. Nagtataka lang ako kung paano niya nalaman ang tungkol sa atin. May paghihinalang sinalubong niya ng tingin si Almira. Alam na niya? Sino nagsabi? Ano ang sabi niya? Sunod-sunod na tanong naman ni Almira. Parang sasabog na ang dibdib niya dahil sunod-sunod ang problemang kinakaharap niya sa ngayon. Base sa reaksyon naman ni Almira, sigurado si Juancho na hindi ito nagsasabi sa ina. Kung sino man ang may gawa nito, saka na lamang niya aalalahanin. Ang mahalaga sa ngayon ay ang kalagayan ni Tita Elisa at mapanagot si Simon at ang kasabwat nito. Ma'am, pwede po bang iwan ko muna kayo rito? Pupunta lang po ako sa chapel para maipagdasal si Ma'am Elisa. Alanganing paalam naman ni Manang Ason. Alam niya na may personal na pag-uusapan ang mag-asawa. Parang biglang natauhan naman si Almira. Kailangan muna niyang pagtuunan ang pansin ang kalagayan ng tiyahin niya kaysa sa personal na problema nila ni Juancho ay makapaghihintay ito. Sasama po ako sa inyo, Manang. Okay lang ba na mamaya na lang natin pag-usapan ang tungkol kay Mama? Nagpapaunawang tanong naman ni Almira. Marami tayong oras para pag-usapan yan, sweetheart. Ako na ang bahalang makipag-usap sa mga magulang mo. Ang mahalaga ngayon ay ang Tita Elisa. Kailangan yan ng mga dasal natin. Susunod ako sa inyo. May importante lang akong tatawagan. Masuyong hinalika ni Juancho sa kanang pisngi ang asawa bago ito tumalikod kasama si Manang Ason. Tahimik na nakasunod na lamang si Almira kay Manang Ason. Habang taimtim siya nagdarasal, ay namalayan na lamang niyang umiiyak siya at hindi niya napigilan ang mga hikbi na kanina pa gustong kumawala sa bigat na kanyang nararamdaman ay tuluyan na niyang inilabas sa pamamagitan ng pag-iyak. Ma'am, alam ko po na malalampasan po natin ang pagsubok na ito. Tura naman ni Manang Ason habang hinahagod niya sa likod si Almira. Manang, hindi ko po akalain na magagawa ito ni Simon. Pinagkatiwalaan po siya ni Tita Elisa. At itinuring din siya na parang isang anak. Iyon naman pala, may masamang balak sa tita mo. Alam mo, ayaw kong mag-isip na masama sa kapwa ko pero sa tingin ko, interesado din ang Simon na yan sa kayamanan ni Ma'am Elisa. Panginoon, patawarin po ninyo ako. Mabilis na antada naman ni Manang Ason. Nang lumabas na sila ng chapel ni Almira, dinala niya ang pamangkin ng amo sa cafeteria ng hospital. Manang, bakit naman po
ninyo nasabi na interesado si Simon sa kayamanan ni tita? Hindi na napigilan na itanong naman ni Almira habang nakatitig sa kape na in-order nila. Puno ng pag-aatubili naman si Manang Ason kung sasabihin niya rito ang mga narinig niya noong huling magtalo ang dalawa. Ang unang-unang patakaran ng kanyang amo ay wala silang karapatan na makialam sa personal na buhay nito. Natatakot siyang mawalan ng trabaho. Manang sabihin po ninyo kung ano ang nalaman ninyo. Lagi po bang nagtatalo si Tita Elisa at si Simon? Muling tanong naman ni Almira sa matanda nang mapansin niyang ang pananahimik nito. Pinagsalikop na matanda ang kanyang mga kamay sa ibabaw ng mesa bago nagsalita ito. Ma'am, ang naging matinding pagtatalo po nila ay nang malaman ni Sir Simon na pinapauwi kayo dito sa Palawan. Ayaw po niya na makipag-communicate pa si Ma'am Elisa sa pamilya ninyo. At ang narinig ko po niyang sinabi kay Ma'am na kasusuklaman siya ng kapatid nito kapag nalaman ang katotohanan. Napailing naman si Almira. Ginagamit niya ang sitwasyon na yun para mamanipula niya si tita. Bulong niya sa sarili. Sa kabila ng mga nalaman niya na ginawa ng tiyahin sa pagsabotahe sa kanilang mga negosyo, ay may awa para siya nararamdaman para rito. Ma'am, sana po mabigyan ng hustisya ang nangyari kay Ma'am Elisa. Isa po ang pamilya nila ang pinakamayaman dito sa Palawan. Baka po mabayaran nila ang humawak ng kaso niya. May pag-alala ang tinig na matandang katiwala. Hindi papayag si Juancho na hindi pagbayaran ni Simon ang ginawa niya kay tita. Malungkot na muling napailing naman si Almira. Hindi siya makapaniwala na sa ganito magtatapos ang pagkakaibigan nila ni Simon. Napangiti si Manang Ason sa magandang amo. Alam mo, ma'am, ang swerte mo sa asawa mo. Ang bait na at mahal na mahal ka pa niya. Sa totoo lang, Manang, nagdadalawang isip pa rin ako kung totoo bang mahal ako ni Juancho. Naku, huwag po ninyong isipin na hindi kayo mahal ni Sir Juancho. Hindi ka naman po niya pakakasalan kung hindi ka niya mahal. Nakakunot ang noo ni Manang Ason habang nagsasalita ito. Mapait na napangiti na lamang si Almira sa matanda. Na mga sandaling iyon ay kausap naman ni Juancho ang ina. Mami, hindi ko palalampasin ang ginawa ni Yvette. Nakipagsabuatan siya kay Simon para gawa ng masama ang asawa ko. Iho, sigurado ka bang si Yvette ang kasabwat ng Simon na yan? Tanong naman ni Ariana sa anak. Galit na galit siya sa akin at si Almira ang ginagamit niya para makaganti. May mga imbestigador na rin ako na kinausap para lalo siya madiin sa kalokohan niya. Napabuntong hininga naman si Ariana. Kung si Yvette nga ang nag-utos kay Simon, imposibleng na masampahan natin siya ng kaso. Mami, what do you mean? Nagulat naman si Juancho sa sinabi ng ina. Kausap ko kanina ang isa kong kaibigan at ibinalita niya na nasa mental institution na nga si Yvette. Ipaimbestiga mong mabuti ang insidente na yan at siguraduhin mo ang kaligtasan ng asawa mo. Mahigpit na bili naman ni Ariana. Napatuwid naman sa pagkakatayo nito si Juancho. Talagang nagulat siya sa ibinalita ng ina. Juancho, nakausap ko na rin pala ang mama ni Almira. Sinabi ko na ang tungkol sa pagpapakasal ninyo. Muling tura naman ni Ariana nang biglang manahimik ang anak sa kabilang linya. Oh my God, Mami, why did you do that? Nakialam na naman kayo sa personal kong problema. Bigla siya nakaramdam ng inis sa ina. Huwag mo akong pagtataasan ng boses, ha. Alam kong may pinaplano kayo ni Almira para hindi malaman ng mga magulang niya. Marami akong mga nagawang pagkakamali noon at ayoko nang maulit sa inyong mga anak ko. Napabuntong hininga na lamang si Juancho. Alam na niyang kung makikipagtalo pa siya sa ina dahil lalo lamang hahaba ang panindermo nito sa kanya.